We need someone who can go toe-to-toe with Trump on the podium. Too bad Trump back out for the last minute. So ready na daw yung detention facility. Eh di ba dapat mas pinagtutuunan ng pansin yung paghuli dito kay Go Waping? Only in the Philippines lang yung talagang ina-announce pa na okay, ready na po yung detention na paglalagakan dito sa suspect. Pero asan yung suspect? User LIC6YH2QB4S Batallones. Ito naman si user QD9B8PO7D. You know, kung magko-comment kayo, mag-register naman kayo ng user na pangalan nyo para hindi naman ako mahirapan magbasa, di ba? Instead of user blah 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 letters. Anyways, ito naman si Sharon Mole 09382. Anong pakalan mo, Putin, kung gustong sumalib ng Ukraine sa NATO, di ba? Ukraine is a sovereign country. E kung gusto niya sumali, anong magagawa mo? Hello, magandang gabi mga nerds. Ako ang inyong host, Ember the Nerd. As usual, tulad ng last episode, you're stuck with me. You are watching the back-to-back episode nitong Viewpoint, kung napansin nyo, hindi na ako nagpalit ng damit. Well, technically, it's a two-part episode since nagbago tayo ng show title. At we reintroduce all the segments. And speaking of that segments, meron tayong bagong segment na tatawagan na lang nating Nerd Answers. O, diba? Kung meron tayong Nerd Reacts, meron naman tayong Nerd Answers, na kung saan ay sasagutin ko ang mga tanong at comments ng ating mga viewers from the last episodes or segments. The reason being is, the past week kasi, I have been replying directly sa mga comments ng ating mga viewers from our social media channels. And yes, nag-enjoy naman ako mag-respond sa mga legit na questions. And also, I enjoyed trolling the trolls. Yeah. So, eventually, it becomes tiring and, answering the same questions over and over again and filtering out the trolls, becoming, annoying as well. Yeah. So, kaya naman, dito natin sasagutin yung mga tanong na yan ng ating mga viewers. Does that make sense? Yung mga legit questions lang, And also, yung iba ring mga tanong na kuwela at wholesome naman na isisingit natin dito. Pero bago yan, ay Nerd React segment muna tayo. So, magre-react lang ako sa latest hula-balo dito sa US election. It's a very exciting week for the US politics. The drama and suspense and the twist. Yeah. You never see them coming. Last week, habang nagde-telecast namin yung latest news segment, may breaking news na binaril daw si Trump. And so yun nga, apparently, nakasurvive si Donald. Unsurprisingly. And buong linggo, ito ang laman ng mga headlines. Iba't ibang speculations, expectation, conspiracy theories, ang naglalabasan kung sino ang mastermind sa assassination attempt. At syempre, kasama na dyan ang both Republicans and Democrats accusing and blaming each other about the cause of the incident. What a surprise, ha? Republicans accusing the liberals na matagal na din lang gustong ipatumba itong si Hyper Trump. Democrats naman accusing the MAGA na stage o peke lang daw yung assassination. At syempre, naiipit dito yung Secret Service na base sa kanilang official statement so far, ay talagang they definitely dropped the bomb big time on this one. Saan ka nakakita ng 20 years old, inexperienced, unskilled assassin na na-outsmart ang Secret Service at mga otoridad? First time happening in America, di ba? I must admit, there's a lot of odd things going on before the assassination attempt. It looks very, very, I should say, suspicious. And I'm afraid we will never gonna find out the truth of what really happened. Other than the fact that an innocent person died
and they forget about it right away, and lots of people are injured. We're laughing stock right now in the world when it comes to security. Yeah, exactly. It's really laughable. Diba? Ang consolation dito, yung Secret Service Director resigned after 2 weeks of excuses. The bad thing is, nobody fired her before that resignation happens. Because she should have been fired already right on the very next day of the assassination attempt. Now, she's laughing her way out with her well-earned pension. Bottom line, we can't deny na super favorable ito dito kay re-electionist convicted felon. Lahat siyang pinag-uusapan sa buong linggo and definitely boost his popularity. Ayon sa mga polls, mas lalong naging solid ang suporta dito kay Trump. Kapaligtaran naman ito sa mga Democrats. Na as usual, laging watak-watak at lalong dumami ang nagko-call out kay Biden na mag-drop out sa election. Marami nagsasabi na he's not fit anymore in spite ng mariing sinabi nitong presidente na di daw siya bibitaw at kaya niya pa. Daw. And then the unexpected happened. Yan sinasabi kong twist. Biden called their bluff and decided to quit on the race. What a twist. Biglang na-scramble itong Republicans. Di nila ina-expect na tototohanin ni Biden ang pag-resign. But as usual, they bashed the president after the announcement, same as how they bashed him before. If he stays in the race, he's too old. If he quits, he's coward. You can't really win with these Republicans. Nevertheless, sulit pa rin ang kanilang kampo pagdating sa suporta kay Trump. Not so much with Democrats on the first 12 hours. As usual, mga liberals, they want everything and everyone wants something. They want their cake and eat it too. Ngayon, nag-quit na sa race itong si Biden, imbis na maging solid at supportan kung sino magiging kapalit na partida. Abay, parang katulad ng panahon ni Hillary ang kaisipan ng mga netizens. Mababasa mo mga message nila. Keso ayaw din nila kay Harris kasi kahit in-endorse na ito ni Biden, kasi hindi naman daw kilala itong si Kamala. Palagi daw siyang wala sa limelight. What are you talking about? Where have you been the past 4 years? You voted for Biden, which means you voted for Kamala. What kind of a voter are you? Diba? Also, that's the job of the vice president, is to be out of the limelight so that the president get all the credit or blame. And it's your job as a voter to be informed, to find out about the candidate background, her skills, her policy, her platform. It's your job. So mas gusto nyo matulad sa panahon ni Hillary na yung iba ayaw bumoto. And look what happened. You end up with Trump. And then you're whining. So I did a quick digging about Kamala and learned about her past accomplishments and of course the coconut meme. And I'm interested to find out how her performance as a prosecutor will translate into her campaign. And then another twist happened. Within 24 hours, Kamala gained more than 100 million funds, mostly from grassroots supporters. It's unprecedented. What a record. And she started her campaign at Milwaukee, and boy, she breathed a new life in the Democrat campaign. That we must admit, it's on a life support during Biden. I can't wait for her debate with Trump. This is gonna be an interesting matchup. We need someone who can go toe-to-toe with Trump on the podium. Too bad Trump backed out for the last minute. And as a moderate voter, I'm actually entertained by this week's turns of events. We will find out how legit Kamala is, yes, and want to hear more about her policy, because we already know what we expect about Trump. But Kamala, she has probably a lot of ace on her sleeves. And to all Democrats, I say, get your shit together and rally behind your candidate. Otherwise, stop whining if you end up with another 4 years with Trump. Or if you're lucky, if you still have a democracy by then. But so far, it's a very simple choice. Americans are voting for dictatorship or
woke democracy, putting kids in cages, or uncontrolled open border. Simple choice, Project 2025 or Me Too wokeness liberalism. The prosecutor or the perpetrator. Or most people say, felon. It is on. We'll be back para sa mga reaction ko naman sa katatapos lang na SONA ni PBBM. Right after the break. Welcome back mga nerds! So anong nang nangyari dito sa issue ng Pogo? Okay, so ban na nga yung Pogo effectively ayon sa sinabi ni PBBM dun sa SONA niya. So yun nga, ready na raw yung detention facility na paglalagakan itong si wanted Go Huaping, the son child of Nature Farm Garden, aka Alice, hindi ko pa alam, your honor, go. So ready na daw yung detention facility. Eh di ba dapat mas pinagtutuunan ng pansin yung paghuli dito kay Go Huaping? Only in the Philippines lang yung talagang ina-announce pa na okay, ready na po yung detention na paglalagakan dito sa suspect. Pero asan yung suspect? Di ba? Mas prioritize yung para doon. Isang factor dito yung pagiging sobrang publicity ng investigasyon at hearing. Dito lang talaga sa Pinas yung lahat ng detalye sa iniimbestigahan ina-announce sa buong mundo. So, ang nangyayari tuloy, nakakapag-ready yung mga suspect kung paano nila malulusutan yung investigasyon. Diba? Sa US kasi, ang pag may investigasyon, ang sasabihin lang usually ng mga investigador sa press con, FBI or police, iniimbestiga na po namin ang mga lahat ng person of interest at dahil po sa sensitivity ng kaso, ay di po kami makakapagbigay ng pangalan o detalye para dito. That's it. Yun lang, ganun lang announcement. No findings whatsoever. And then yun, after a week or two, next na mababalitaan mo na lang ay nahuli na ang mga suspect at nakadetain na at sasampahan na ng kaso mga ito. Diba? Ganon. That's it. Walang announcement na tungkol sa preparation ng detention facility whatsoever. Diba? Eh dito halos lahat ng detail ipapaalam sa madla. Kaya tuloy na pipreempt ng mga suspect kung anong dapat nilang gawin. At yun nga, hindi mo na mahahagilap sa oras ng pag-aresto. Kasi na-preempt na nila eh. Alam na nila yung mangyayari, nabalitaan na nila eh. Diba? Excessive announcement sa mga investigasyon. So yun nga, hindi na mahagilap hanggang ngayon itong si Go Huaping. Pero sabi ng lawyer niya, andito pa rin daw sa Pinas at haharapin daw ng mga paratang sa korte. Eh, attorney. Sa Senate nga lang, hindi makaharap yung kliyente mo. Eh, lalo pa sa korte. Diba? Yun nga, hindi makaharap sa Senado, pero laging nasa Facebook. Sabi nga ni Senator Hontiveros, ang daming time sa Facebook, pero ang pagharap sa Senado, hindi magawa. Sumulat pa itong sigo kay Senator Chis Escudero at nagsosoroy at paawa hinggil sa kaso niya. Eh, syempre, itong si Cheese, dinismiss. Oh, very rhyme. Dinismiss niya yung appeal. Alice, go, talk to the hand. Just show up in the Senate hearing and then we can talk. Yan naman ang banat ni Senator Chis Escudero. In connection dito sa Pogo, so may isang bagong entity naman na nalilink dito sa investigasyon na ito. Ito nga si Cassandra Ong daw. Pero wala pang ideya ang mga investigador kung Chinese ba ito, Pilipino, o anong connection niya sa Pogo. So wala pang konkretong detalye pero sikat na sa madla itong si Cassandra Ong. At syempre dahil nga sa excessive information na yan na isiniwalat sa publiko, ay malamang hindi na rin mahagilap itong si Cassandra Ong. Kasi nalaman niya na link siya, okay, so magagawa niya na ng paraan para makaiwas sa investigasyon. Common sense. I think kailangan ng ating mga investigation agency na magpadala ng mga representative sa ibang bansa para mag-research at mag-aral ng mga bagong effective na paraan sa investigation. Dahil kailangan talagang i-update yung skills at knowledge ng mga investigador natin.
Hindi yung tulad ngayon na laging natatakasan ng mga suspect. Oh well, only the Philippines. That's it mga nerds. We'll see you again on our next episode. Welcome back mga nerds. Okay, so let's talk more dito sa nabanggit ni PBBM na SONA. Now, we will not yield on West Philippine Sea. And yet, yung latest provisional agreement nila with China, kailangan pa natin magpaalam sa mga Chekwa bago tayo mag-resupply mission. At, i-allow natin sila na mag-inspect for their verification. Do not yield daw. Yan palang pagpapayag sa agreement na yan is basically yielding to Chinese demand. At ito pa, ang statement at expectation pa rin ng China is eventually we will tow our BRP Sierra Madre mula dyan sa Ayungin Shoal and we will have to restore the reefs and its original form. At syempre, tulad ng dati, hindi pa rin tayo pwedeng mag-build ng structure dyan o mag-renovate man lang sa deteriorating na kalagayan ng BRP Sierra Madre. So as time goes by, dahil hindi ma-renovate yan, eventually babagsak at magigibana ng tuluyan yung BRP Sierra Madre. At wala na tayong panghawakan dyan sa Ayungin Shoal pag nawala na. Tulad ng sabi ko nga, hindi nag-iisip ng long term ng mga Pinoy. Palaging yung sa ngayon na temporary lang iniisip. In compared mo sa ibang bansa na mamaunlad, na palaging advance ang kanilang mga moves. Even China, advantages for them itong agreement na to. Yung nga, tulad ng nabagin ko, eventually, guguho at tuluyan ang babagsak yung BRP Sierra Madre at pag wala na tayong foothold dyan, China will win without even firing a shot. It's common sense. Very simple. Kaya ang hindi ko maintindihan, andyan na ang ating US ally and yet ini-insist pa rin ang ating mga pinuno ang self-reliant attitude. Kuno? Hello, kung self-reliant ang gusto mo, bakit mo pa pinapunta dito yung mga US? Kung hindi mo rin gagamitin strategically ang help at benefits na bigay nila. Kung wala rin isang kapakinabangan dito, bakit pa sila nandito? Di paalisin na sila. Tulad ng ginawa natin dating pagpapatalsik sa kanila nun, di ba? Total, self-reliant pa lang gusto natin Di ba? Anong kaisipan yan? There's a lot of egotistic reason kung bakit ganyan ang strategy. Ego lang yan Na kesyo, kaya pa natin, hindi naman tayo dapat maging reliant sa ibang sa pagtatanggol sa sariling bansa. And yet, nagtaon tayo ng kakampi, pinapunta dito, tapos di naman natin gagamitin yung tulong nila. Ano yun? Diba? Anong kaisipan yan? The moment you let the US build their bases here, all your ego should go out of the window. Wala ka ng kredibilidad para sabihing self-reliant pa rin tayo. At ang consequences ng pagpunta nila dito, automatic tension na dyan sa West Philippine Sea. The moment their presence arrive here. You think about it, right? Pinapunta mo dito, mayroon na kagad tension dyan. So, nag-create ka na rin lang ng tension dahil sa pagparito ng US, ba't di mo paggagamitin yung presence na yun ng US strategically para ma-push back ang China dyan sa West Philippine Sea? I'm so flabbergasted talaga dito sa kind of thinking. I mean, just think about it for a second. Di ba? Just think about it. Hindi mo lang pinag-isipan ng long-term consequences ang strategy na yan. I'm telling you, that strategy is very short-sighted and temporary. Simple lang yan Okay, di ba? Na-de-escalate mo nga ang tension. But you actually delayed that. It's inevitable. You actually gave China more buying time to gain more power until they are ready to get toe-to-toe with the US. That's it. Anyway, I just wanna clarify na sa ngayon pa lang nga, hindi malinaw kung ano ba talagang napagkasundo ng Pinas at China tungkol dyan sa provisional agreement na yan. So let's find out kung ano mangyayari dyan. Abangan na lang natin sa susunod na kabalata. But let me tell you this base sa galaw ngayon ng China sa buong mundo, they are only buying time before they are ready for a full war with US or Taiwan, mostly Taiwan. So more or less, ayon sa mga analysts, mga 2027.
Ang target nila, they are ready to strike or invade Taiwan. So, three more years. Parang chess yan eh. Currently, China are positioning their pieces to gain advantages, and that is the strategic location nga, itong West Philippine Sea. So within 3 years, which is 2027, they plan for the checkmate. Napansin nyo, lagi kong binabanggit na strategic ang location ng West Philippine Sea because kaya nga pinagpipilitan ng China na sa kanila yan eh, kasi strategic yung location na yun para sa kanila. Common sense. So dalawa lang ang choice dyan. Una, this current strategy ng Pinas ngayon na sinasabi ng self-reliant kuno, it will probably last for 2 years of peace, and by the 3rd year, mga 2027 nga, guguho na ang BRP Sierra Madre dyan, we lost our remaining foothold dyan, so the rest of the South China Sea and the West Philippine Sea will fully controlled by China. And by that time, ready nila sa full-blown war with Taiwan, may strategic advantages pa sila na nakuha dahil kontrolado na ng West Philippine Sea. Plus, whatever resources advantage na nakuha nila dyan, yung oil for their machinery and fish food for their army. Think about it. Or, meron tayong pangalawang choice. Maging assertive tayo dyan sa West Philippine Sea. I've been telling you, let's project the strength of our US alliance to push back the Chinese and kick them out of the area. That's it. So mga 2 years of constant back and forth tension dyan for at least 2 years. Yeah, at least siguro naman sa 3rd year, by 2027, nakapag-build na tayo ng military kapag na-push out na natin sila dyan. Nakapag-build na tayo ng military bases dyan sa mga islands dyan. But, we denied China of the strategic advantage dyan. Plus, we get all the oil and fish resources dyan kasi tayo nang may control. We got the advantage. And by the time, I said earlier nga, 2027, China is ready to go to war with the US or Taiwan, at least we have established the strategic advantage. Diba? So kung akong papipiliin, mas gusto ko lang 2 years na constant tension, back and forth to gain advantage on the 3rd year. Kaysa sa 2 years of peace, but we lost the advantage in the 3rd year. I'm telling you, it's inevitable. After 3 years, doon na talagang tuloy niyan. Hindi tayo nag-iisip ng long-term benefits. We just turn the other cheek. Short-term temporary benefits. Parang isang tuka yung ganong mindset eh. Oh, ito lang muna ang asikasuhin natin. Saka na yung para bukas. Kaya parang isang tuka pa rin tayo sa buong mundo. Dapat ang wealthy ang mindset natin. We look forward and plan for the future tulad ng mga mindset ng mga maunlad na bansa. Kung nagtataka kayo bakit ko nasabihin, as a Filipino-American, natutunan at naranasan ko kung paano mabuhay sa isang maunlad na bansa. Ibang mindset nila ng mga tao doon. Tulad ng sabi ko nga, they already looking forward for the solution even before they encounter the problem. Ganun ka-advance ang kanilang mindset. Kaya maunlad sila. Yun ang kailangan natin maging mindset, tayo mga Pinoy. Strategically advanced dapat tayo. Pero syempre kasama dyan ang hard work, dedication, and discipline. Diba? Yung hard work at dedication, wala tayong problema dyan. Sa discipline tayo pumapalpak. Kulang tayo sa disiplina, tapos idadagdag mo pa yung utak talangka ng mga Pinoy. Walang pagkakaisa. Diba? You're probably laughing, but you know it's true. We'll be back for more topics right after the break. Welcome back dito sa Viewpoint. Let's start dito sa bago nating segment na Nerd Answers. Okay? So, without further ado, first question from Rochelle Ofaya. Hindi death trap yon. Masyado kasing nakikinig sa American demolition medias. Blah blah blah, insults and judgmental statements. So just so you know, sasagutin ko lang dito yung mga legit na tanong. Ano po? Any insults or name calling or any judgmental personal attack, I have no time for that. So expect me to skip those, okay? Just to be clear. Also, yung mga similar questions, i-group natin para isang sagot na lang sa mga yan.
So, yun nga, ito si Chris Maboragay, official 6370. Sabi niya, natural na unahin nila sarili na, walang mali. Ang mali ay mag-project na walang balik sa ekonomiya kaysa walang makuhang pambaya. Makes sense. Ito namang si Daniel Dagahuya, hindi kasalanan ng mga nagpapautang, kasalanan ng mga bansang nabanggit mo dahil hindi nila ginawa ang tama. Okay, so these three are basically asking the same related question, which is China debt trap. So ito ang sagot ko dyan. Nagpapautang ang China ng masyadong mataas na interes kumpara sa ibang nagpapautang ng mga Western lending like IMF at World Bank. At ang kanilang loan terms ay mas mabilis compared sa ibang lenders. Normally, 7 to 10 years ang kailangan mo na mabayaran yung utang. Samantala, mga 12 to 15 years lang compared sa iba. So, kung sobrang taas ng interest at ikli ng loan term, tapos hindi naman kumikita ng sapat yung pinautang mo, kasi nga, ang mga projects ng China, mga Chinese rin ang hinahakot nila para magtrabaho, which is na-establish na natin yung ganyang galawan ng China before. Diba? So, paano makakabayad ang may utang kung wala silang kikitain sa mga project nito ng China? Make sense, di ba? So, malulugbok lang sa utang, kaya na-trap na sila sa kalagayan na yan. Hence, debt trap. Malinaw? Ngayon, bakit umutang ng ganito itong mga may hirap na bansa sa China? Kasi hindi sila makautang sa IMF or World Bank. Dito sa China, isang labir lang nila, pinuutang agad sila. So, kahit mataas ang interes, makakapit sila sa patalim. Siguro naman naranasan nyo yan. Na siya namang sinasamantala ng China kasi walang choice itong mga nangangailangan eh. So, malinaw. Next question. Sunny Acquit 485. Huwag daw magtiwala sa China, yung mga suot mo galing China. Lots of laughter emoji. Pati mga kamag-anak mo sa China umaasa, blah blah blah. Okay? At ito namang si Simple Lang, LNG28. Kung wala kang alam, huwag ka na magpabida-bida. Nakadepende sa China ang ekonomiya ng Pinas. Saka ka na magyabang, blah blah blah. Okay, like I said, I'm gonna skip any insults or any statements na hindi related sa tanong. So basically, ang sinasabi nila ay nakadepende ang ekonomiya natin sa China, which is false. Hindi totoo na nakadepende ang ekonomiya natin sa China. Ang halos major investors natin is from the West, not from the East. Nangunguna na dyan ang Germany, Netherlands, Japan from the East, Singapore at US. Ang ini-export naman natin sa ibang bansa ay 23% lang sa China. So meron pa rin tayong 77% na ibang bansang tumatangkilik sa produkto natin. Ang mga products naman na ini-import natin from China is only 25% of the total import from the other countries. So we're not totally dependent from China. It's false. In a summary, more or less, mga 25% lang ang dependency natin sa China, which is manageable if we slowly decouple from China. Yung statement na yan na pag hindi tinangkilik ang made in China, halos lahat ng gamit mo sa bahay mauubos kasi puro China mga gamit mo. It is a false statement. Kasi nabayaran mo na yung mga yun eh. Kumita na sa'yo ang China doon. Nagoyo ka na nila doon, di ba? So wala na tayong magagawa doon. Pero itatapon mo ba yun? Nabayaran mo na? Siyempre hindi. Siyempre gagamitin mo, di ba? Make sense? Simple lang, di ba? Pero mula ngayon, pwede mo nang tigilan o bawasan ang pagbili ng mga products na galing sa China. Marami namang ibang products na mura-mura din naman tulad ng mga sariling atin at iba pang made in Japan, made in India, made in Vietnam at mas may quality pa compared sa product ng China. I remember sa US, puro China products din yung mga binibili ko nun sa Amazon kasi sobrang mura talaga. Pero yun nga lang, isang gamitan mo lang, sira na. Kaya mapapamura ka talaga. So, ba't di natin tagtilikin ang mga sariling produkto na gamit sa bahay natin, for example, mga palayok, di ba? Sa US nga, uso sa mga social na restaurant, mga kahoy ang mga plato at kutsara at palayok. So, hindi siya cheap. Mga electronics at accessories, made in Korea at Japan ang bilhin natin. May mga mura din naman at quality pa compared sa made in China.
Anyway, hindi naman biglaan yan pero slowly, kung mayroong disiplina tayo, we can reduce our dependency on Chinese product. Diba? Simple. Next question. Si Bobby's share of vlogs. Try Google kung magkano utang ng US at China. Laughter emoji. Okay. Well, it's actually not a big deal for the US. Pwede nilang bayarin sa China ng biglaan kung gusto nila. Dahil US pa rin ang number 1 economy sa buong mundo. Diba? Pero syempre, wise din ng US. Ba't nila babayaran kung pwede naman nilang ibinbin yung pagkakautang nila since treasury bonds sa mga yon? Anyway, it's very technical but it doesn't matter, lahat ng bansa may utang, maging ang China may utang din yan. So don't worry about it because it's not gonna affect you in life kung may utang man ng US sa China. It doesn't change a thing. Make sense? Next questions. G. Koi Fina Proy Yang. Please distinguish from nationalist and communist China. Nilalahat ang mga Chinese. Well, nabanggit ko na sa previous video ko na hindi tayo dapat magalit sa mga Chinese. Diba? Ang dapat natin tutulan ay ang kanilang communist government na siyang may pakana ng lahat. Kaibiganin pa rin natin ang mga Chinese citizen. Except, of course, yung mga Chinese spies, money launderers, at iba pang mga scammers ng mga Chinese. More nerd answers right after the break. Welcome back! Nandito pa rin tayo sa Viewpoint, so let's continue with our nerd answers. Okay. So next question. User LIC6YH2QB4S. Explain mo nga why Russia invaded Ukraine? Batalyones, blah 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 blah. Malamang hindi mo alam ang tunay na dahilan bakit ganyan na lang ang ginawa ng Kano sa Ukraine. Ito naman si user QD9B8PO70. You know, kung magko-comment kayo, mag-register naman kayo ng user na pangalan nyo para hindi naman ako mahirapan magbasa, di ba? Instead of user blah 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 letters. Anyway, so sabi nito ni user, hindi mo alam kung bakit? Duh! Pag naging member ng NATO ang Ukraine, threat na yun sa kanila. Ito naman si Sharon Mole 09382. Fake news ka! Kaya pinasok ng Russia ang Ukraine kasi gusto nilang mag-member sa NATO. Sinungaling ka! Ay, hindi mo na sabi na. At ito pa, si Rodrigo Duterte. Rodrigo J.R. Colibao 2801. Russia pa ngayon ang nag-invade. Hindi ba mga Western countries ang mahilig sa invasion? Narrative ng manloko at lalo ng mga puti. Okay, so basically ang question nila is about, isummarize ko lang ang sagot, in-invade ng Russia ang Ukraine kasi takot si Putin. By the way, it's pronounced Putin sa English at Putin sa Filipino. Kasi nga, takot itong si Putin na sumalib ang Ukraine sa NATO. That's the reason. Hello, anong pakalan mo Putin kung gustong sumalib ng Ukraine sa NATO, diba? Ukraine is a sovereign country. Kung gusto niya sumali, ano magagawa mo? So takot ka na sumalib sa Ukraine kasi threat itong maliit na bansang to sa Russia. Remember, napakalaki ng Russia. So ikaw ba, gusto mong sumanib sa liga sa barangay nyo? May karapatan, ibig sabihin may karapatan ang katabing bahay mo, nasalakayin ka kasi takot siya na sumali ka sa grupo nyo sa barangay, di ba? That makes sense. Mukhang nasobrahan sa pag-inom ng kape itong si Putin. Kasi nervyosong masyado at takot na takot sa isang maliit na bansa. Diba? Ngayon, kahit makasali ang Ukraine sa NATO, anong kadakatakot mo? Diba? Hindi naman sila a-attack. Russia at China lang naman mahilig manggera at manghimasok sa teritoryo ng iba. So palibhasa, warmongering itong si Putin, kaya takot siya sa sarili niyang multo. Yun lang yun. Saka hindi basta-basta makakapag-declare ng war ang isang bansang membro ng NATO without the approval of all members. At saka hindi yan ugali ng NATO na mag-invade ng ibang bansa. Mainly, tinatag yung grupong yan to defend any aggression, specifically from any warmongering countries like Russia. Common sense? So next questions.
Ancient Truth 5298. Sila na ang pinakamayaman sa mundo sa 2030. Di na yan mapipigilan pa. According to Elon Musk, China will be 3 times bigger than US by 2030. Many experts said this. Japan is very far from China economy. Magandang statement yan. Yes, maraming expert nagsasabi na tuloy pa rin ang pag-progress ng China, although bumagal nga lang, but eventually malalagpasan niya ang US bilang number 1 economy. However, base sa mga huling kaganapan sa mundo ngayon, so yun nga, nung magkaroon ng COVID at sa mga galawan ng China ngayon, sa pamumuno ni Xi Jinping, aka Winnie the Pooh, na kung saan naghigpit itong si Xi Jinping at knockdown niya lahat ng industry. Mga mayayaman at mga malalaking kumpanya, hinigpitan niya. Tulad ni Jack Ma, ang may-ari ng Alibaba. Nakikita niyo ba niya? Wala na siya ngayon, di ba? Lahat ng mga billionaire na kulong na o nagsipagtago na dahil sa paghigpit ni Xi Jinping. Pati mga iba pang industry tulad ng entertainment like K-pop at mga K-dramas, pati ng mga foreign movers sa Hollywood, hinigpitan ng CCP. Talagang binabalik ni Xi Jinping ang kalagayan ng China dun sa panahon ni Mao Zedong. Diba? Very authoritative. So pati nga mga trading partners niya sa West, including US, naghigpit siya. So dahil dyan, bumaba ang trade nila sa mundo. Plus, bumagsak ang kanilang real estate at isa pa ay naging matatanda na ang population ng China. Which is, in-explain ko na yan sa aking previous video. Check nyo na lang. So ayon din sa mga same expert na ito, ang pag-overtake ng China sa US bilang number 1 economy sa mundo ay mukhang mapupurnada. Dahil nga sa mga factor na nabanggit ko. Diba? So, we will see kung anong mangyayari sa 2030. At isa pa, hindi porket number 1 economy ka sa buong mundo naging maayos ang buhay ng mga mamamayan mo. Tingnan mo ang US, number 1 economy sa buong mundo, pero maraming Amerikanong naghihirap. Diba? So what's the point? Make sense? Ikumpara mo sa mga bansa sa Europe like Switzerland, Sweden, Finland at iba pa. Wala sila sa top 5 economy in the world, pero mas maayos at mas maganda at mas masaya ang kalagayan ng buhay ng mga mamamayan nila. Diba? I-compare mo sa top 5, US, China, Germany, Japan at India. Yan yung top 5. So top 5 nga sila pero ang daming naghihirap sa mga mamamayan nila. So what's the point of being top economy in the world kung hindi maayos ang kalagayan ng lahat ng citizens, diba? So what's the point? So it doesn't matter, diba? So next question. Dun sa mga insults, by the way, judgmental statement, personal attacks, masagot ko sa mga yan troll somewhere else. I don't have time for you. Okay? So, doon na tayo sa next questions. Alexander Kalov. Yung panahon ng colonial mas patindi, mga European countries. Mr. Bean found land. Mr. Bean has found a land. Okay. Sabi niya, pero kung titingnan nyo ang history, ang mga kakonraning mga bansa ang yurak, lumapastangan at sumakop sa mga mahirap na bansa. Blah 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 blah. Beat you 2, 3, 4. Mas matindi ang Amerika at UK. So basically, it's about history. Ang sagot, well, this is 2024. You are talking about the old times, way back medieval times. After World War II, halos lahat ng mga bansang ito na binanggit nyo ay may ginawang atrocities noong mga naunang panahon. Lahat sila, they made amends on their past crimes. And all of these countries are trying their best to be a better government for their people and to the world. Yung mga fascist country lang naman ang gustong ibalik yung glory nila noong mga panahon ng digmaan. Tulad ng Russia nga, gusto nilang ibalik yung glory ng USSR. Ang China naman gustong ibalik yung totalitarian atrocities ng mga panahon ni Mao Zedong. Sila lang naman yun Diba? Next question. Everyone 1971. Ano naman pang-trap na mga kano? Tension between countries at economic sanction, tapos gera. Lahat sila kailangan mag-upgrade ng defense, makabenta na sila ng armas. Great question. Richu 873.
Ganyan ginagawa ng Amerika, puro gera kasi dyan sila kumikita. China lang ang nakikita nyo, blah blah blah, blah blah blah. Excuse me. You know what? Basically, the question is, diba, mas masahol pang US lalo na sa pakikipaggera at pagbibenta ng armas? Yun yung question, diba? That's actually a very great question. Ang sagot ko dyan ay malalaman nyo sa aking next video. Kailangan kasi ng buong video commentary para dyan kasi mahaba-habang explanation dyan. It's a very complicated and it involves history. Alright? Kung may question pa kayo, just comments lang or kung meron kayong opinion na salungat sa opinion ko, ay welcome kayo maglathala ng inyong mga statement sa comment section. Basta kung puro mura, insulto at personal attacks lang ang message nyo, ay malamang automatic flag for blocking ang mga message nyo. Kaya kung di nyo nakikita yung message nyo, na-block yun ng YouTube. Magbabalik ang viewpoint. That's it for this episode, mga nerds. You can subscribe to my channel or follow my page kung hindi pa kayo nakaka-annoyed sa mga videos ko. Yep, kung gusto nyo pa rin mapanood ang aking mga susunod na episodes, i-click nyo lang ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future segments ng Viewpoint. See you next time, mga nerds.